ay po ay magtulong-tulungan, huwag matakot, mas maraming pulis na mabubuti. Eventually, kung tayo nagtutulungan, we are bold and strong enough, brave enough to tell the truth. Sa tingin ko, magiging mapayapa ang ating bayan at buong bansa. Hello mga kabongis, ito po si Busilak's Diary. Hatid ang mukha ng balita. Plaza Miranda PCP, kasama po natin si Commander Robles. And sir, good evening po. Matanong ko lang po yung nangyari noong October 17, if I'm not mistaken. Last October 17, nakahuli tayo nung nagkakandak tayo ng Comelec checkpoint. Randomly, naninita tayo ng motor, sasakyan. So nakahuli tayo ng isang sasakyan, lula ng isang tao. Meron siyang dalang mga illegal drugs, marijuana, kush, ganyan. Tapos merong marijuana na gawa sa pulburon, merong marijuana na gawa sa parang stick lang na nakabote. At balita ko meron din po kayo mga video na nakuha nga rin po. Oo, kasi pag Comelec checkpoint, usually naka-BWC tayo, body-worn camera. Tapos paminsan na nagpapagamit tayo ng alternative recording device, yung cellphone nga, para in case na may mga ganyang insidente, nabibideo natin. So, meron tayong gamit at yun nga, kitang-kita naman dun sa video at sa photos. Yung spotter ko kasi, nung nagkakanta kami ng checkpoint, nakita niya yung driver. Siguro hindi niya alam na may checkpoint kasi at that time, medyo matraffic. Nung makita niya may checkpoint, may binabang paper bag doon sa may passenger seat na doon sa may paanan. Kaya nung sitahin, sinsira yung bintana sa driver side, binuksan niya, nakita naman nung isang tao ko yung pipe ng marijuana. Tapos yun, pina-check na yung paper bag, tsaka yung ako na nakapatong doon sa upuan. Then successfully at nakita natin yung droga. Anong oras po nangyari yun, sir? Magka-alas 5 kasi yung checkpoint namin, mga 4 PM nagsimula 1 hour lang naman. Patapos na kami nung makita namin yung kotse, Honda Civic. And sir, ano pong pangalan nung nahuli niyo po na may dala pong marijuana sa sasakyan? Alias James, hindi ko lang ma-reveal yung buong pangalan, pero alias James siya, taga Cavite. Nung matanong ko kung saan siya galing daw siya somewhere in Quezon City. So hindi naman natin niyari yung Quezon City, pero pinasa na natin sa Intel para ma-tactical interrogate siya doon sa mga na-recover sa kanyang illegal drugs. And then yung sa pinasahan niyo, sila na po ang bahala nga rin po? Oo, kasi kami, yung part namin, nagkanta kami ng Comelec checkpoint, tapos na-aresto ng mga tao ko, tapos na-inquest, part na ng team ng intelligence section namin at saka ng station drug enforcement unit yung conduct ng tactical interrogation regarding dun sa mga pinanggalingan o sa galing. Sa mga ganun ba, sir, matanong ko lang, meron po bang mga bail pag nahuli po ng may dalang marijuana, gumagamit ng marijuana? Meron naman. Kasi court ang magdedetermine pagdating sa bail, tsaka yung prosecutor natin kung papayagan siya makapagpiyansa. Pero ito kasi, ang naging kaso niya, yung illegal possession ng illegal drugs, tapos yung transport of illegal drugs, yun yung na-file sa kanyang kaso. Kamusta naman po yung process nyo during that time na nanlaban po ba yung driver po, yung may-ari ng sasakyan? Mabuti naman at peacefully sinurrender niya yung sarili niya kasi wala kita talaga siya huli talaga siya, naaktuhan natin. Yung sasakyan niya, very clear naman na nakikita sa loob. Hindi niya lang talaga siguro kabisado itong Manila dahil hindi siya taga rito, na meron tayong randomly, meron tayong scheduled Comelec checkpoint. At yun, nahuli nga natin siya. At nakita ko po nandito pa po yung sasakyan na nahuli. Pwede po natin ipakita rin sa ating mga viewers din po. Oh, pwede naman. Ito, yung nakaparada rito. Ayan, nakaparada pa rin po dito sa PCP ng Plaza Miranda. Ito yung kotse. Yung nahuli natin. Makikita nyo naman, kita sa loob. Gabi na, pero kita pa rin sa loob. Opo, yung kita ko dito. Yung kabila, hindi bumubukas. Ito bumubukas. So, ito yung kotse na yun. At as evidence naman to, kaya naka-stack pa rito.
eventually turn over na natin sa evidence custodian. Pag mga ganito po ba, sir, mga ilang araw po itong mga nakalagay po dito? Hanggat hindi natatapos yung hanggat hindi natatapos yung court hearing, yung kaso. So, court ang magde-determine kung i-release sa kanila yan or hindi. And sir, matanong ko lang yung pangyayari nga po. Ito hindi mabukas, dito po na bubuksan. Dito niyo po ba nakita yung marijuana yung po? spotter ko kasi nakita yung naka-driver, may binabang, galing to sa upuan, may binabang paper bag. So yun, may laman yung paper bag na yun. Ang hindi niya na ibaba yung kahon na may laman namang marijuana na local. Mga ilang gramo po kaya yung nakuha? Yung local na sa 400 grams 300 to 400 grams. Yung mga bottle na may lamang parang cultured na marijuana, parang mga 6 bottles Kaya tinanong ko siya magkano niya binibenta yon, nabibenta niya raw mga 3,000. And sir, lastly, meron ka ba mga paalala sa mga pupunta nga rin po dito sa Quiapo? Yung mga gagawa ng krimen o mag-iisip ng mali, wag na lang. Kasi sigurado ako, pagka dito sa area namin, sa Manila, alertado naman kami, lagi kami pinaalalahan na namin district director at saka ng mahal na mayora namin, sigurado mahuhuli kayo. Ngayon kung kayo po pupunta rito para mamasyal, magsimba, okay po, welcome naman po kayo dito. At nakabantay po kayo 24/7. 24/7 po kami nagbabantay rito, kaya mag-ingat po tayo. And maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa mga batang Maynila sa araw-araw, gabi. Maraming salamat, sir. Salamat po. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love, I don't wanna fall in love.